So, lumipas po ang ilang panahon, parang ano, o sabi ko, bakit pati tong sila Banat Bay, ultimo mga pulis na nakatambay lang naman doon, sinisita, wala namang ginagawa. Actually, walang ginagawa yung mga pulis na masama. Wala pong ginagawang kahit ano man lang na masama yung mga kapulisan doon. Wala namang insidente na merong hinaras o merong sinaktan ang mga kapulisan doon sa harapan ng KOJC. Ngayon, dahil nga po sa ako nagtataka, lagi ako updated sa mga sasabihin ni General Torres, sa mga kung ano ang sasabihin ni Hansel Marantan, patungkol po sa mga pulis na nagbabantay diyan sa harapan ng KOJC. Kumbaga, concerned talaga ako. Bakit laging may reklamo ang mga taga KOJC diyan? Kulang na kulang nga tayo sa police visibility, di ba? Pero, ang atin pong mga kababayan, diyan sa Davao City, dapat nga matuwa sila dahil kahit na medyo kinukulang po tayo sa PNP personnel, may mga nagbabantay sa harapan ng kanilang Kultok Kingdom. At ngayon, lumipas ang mga ilang araw, di ba, pati itong si Baste nagagalit. Nagagalit kay General Torres. Sasampalin nga daw si General Torres. Di ba? So, lalong lumakas ang aking hinala o lalong kumbaga para akong nagduda, bakit ayaw na ayaw ng mga taga KOJC na may nagbabantay na pulis or SWAT doon sa harapan ng kanilang kingdom kuno o Kulto Kingdom. Tapos doon sa parang highway lang naman yun nito nga pong nakaraan, nakita natin, meron ding mga SWAT na nagche-checkpoint. Tapos may mga kubul doon sa labas ng kanilang gate na parang nagbibigil sila doon or nagbabantay. Medyo parang nakakapagtaka kasi ano ba ang meron? Ano ba ang kumbaga ano ba ang dapat naming kumbaga yung para ayawan nila. Ano ba ang dapat naming maintindihan sa inyo? Kasi police visibility nga yun Para sa akin, kung ako taga-kulto, makakita ko pulis, ay okay, may nagbabantay na sa atin. Ay okay, merong nagbabantay diyan sa sa kulto natin, di ba? Kung wala ka namang ginagawang masama, yun ang isipin mo, oy, okay, may pulis na, safe na safe tayo. Hindi tayo ma-hold up dito. Walang makakaisip na gagawa ng masama sa atin kasi meron ng pulis na nakabantay. Pero kung ikaw ay meron kang ginagawang masama or meron kang masamang balak o meron kang tinatago, di ba? Ang iisipin mo, bakit lagi may pulis? Bakit kayo laging nandyan? Anong problema ninyo sa amin? Natotrauma kami, natatakot kami. Kahit yung mga pulis naman, nakatayo lang naman ganun. Nakatingin lang dun sa kanila. Nakatingin lang sa mga dumadaan na sasakyan. Diba parang, teka, bakit? Bakit? Anong problema? Anong nito? Anong gusto niyo bang ipakahulugan sa amin? Diba? So, parang po yan? Parang mapapatanong ka talaga. Ano ba ang problema kung bakit ayaw ninyo na may pulis sa harapan? Yun pala, eto na pala yun. Ano'y natin itong balita. Umpisahan natin dito sa balita na ito. Iginiit ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil na legal at may sapat na basihan ng PNP sa pagsisilbi ng warrant of arrest kay KOJC leader Apollo Kibuloy. Ayon kay Marbil, sumunod sa operational procedure ang PNP. Sa katunayan, 15 PNP na ang nirelieve sa pwesto matapos bigong mahuli si Kibuloy at mga kapwa nito akusado. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs hinggil sa umano'y paggamit ng pulisya,
na excessive force sa KOJC raid. Sinabi ng National Police Commission ng NAPOLCOM na legal ang kanilang operasyon at sabay-sabay nilang nilusob ang iba't ibang property ng grupo ni Kibuloy dahil 6 na individual ang subject ng arrest warrants. Kung merong warrant of arrest, enough na yun na makapasok yung pulis sa loob. Subalit, kailangan lang na may protocol. Sa nakita po ng enough na daw po yung warrant of arrest. Bakit yung mga, kung sino-sino mga Poncio Pilato na nagtatanggol kay Kibulok, lagi nilang sinasabi, kailangan pa yung search warrant. Eh, hindi naman na pala kailangan nun. Kung dun sa video footages, lumalabas naman na naka-restrain yung mga pulis nga. Sila yung ni-water cannon, sila yung napagbuhatan ng kamay. Kasi Totoo. Kahit na ating dating Pangulo, sinabi nga na pwede talagang makapasok kasi may warrant of arrest. Nangangahulugan po na yung mga kinaukulan din, nagkakasundo na talagang pwede pumasok sa loob. Kaya lang po siguro napilitan pumasok kasi pinigilan sila. Magugunitang nagreklamo ang kampo ng KOJC dahil sa umano'y marahas sa pagsalakay ng mga pulis sa kanilang mga compound sa Davao at Sarangani madaling araw ng June 10. Marami umano sa kanilang mga miyembro ang natroma dahil sa operasyon na nila ay labag sa batas. Paano naging labag sa batas? Meron nga 2 warrant of arrest. Pinipigilan ninyo yung paghuli kay Kibulok diyan sa kulto. So, eto maliwanag, may obstruction of justice na nangyayari pero parang bulag etong 3 senador na napakatatalino, si Bongo, si Padilla at si Bato. Parang lalo na si Bato, alam niya yan. Dati siyang chief PNP, dati siyang police, siguro naman nagdaan din siya sa pagiging PO1. Wala namang nagpulis na general agad. Naranasan naman din niya siguro kung ano ang trabaho ng pulis. Diba? So kung ikaw ay pulis, dati kang chief PNP, pag tinignan mo yung ginagawa ng mga pulis na maghahain ng warrant of arrest kay Kibulok, alam mo, ang sumusunod sa procedure at yung hindi sumusunod sa procedure. Pero dito, bakit parang ang nangyayari, hindi nakikita ni Bato na merong ginawang katarantaduan itong kulto ni Kibulok at ito ang nanghahara sa mga kapulisan. Isa pa, ano ba ang dahilan ng Senate hearing na yan? Diba, nagpa-Senate hearing kayo na ang inyong tinatalakay ay ang pagkakaroon ng sinasabing human rights violation o marahas na ginawa o aksyon ng pulis para mahuli itong si Kibulok diyan sa KOJC. Ngayon, bakit hindi ninyo tinatalakay na ang pinakapunot dulo talaga ng mga pangyayari na ito ay wala namang iba, 'di ba? Kung hindi ang dahil sa hindi po pagsuko ni Kibulok. Yun ang pinakadahilan niyan eh. Hindi sumuko si Kibulok, kaya nagkakaroon ng tensyon doon sa loob ng tinatawag na KOJC compound. Pero kung sumunod lamang itong si Kibulok sa batas at hindi siya nagtago, wala naman sanang problema eh. Wala naman sana na kumbaga malalagay sa ganyang sinasabing natatakot. Actually, dapat nga matakot yung mga yung mga kapulisan pa eh. Kasi biruin mo, binaboy sila doon sa may KOJC compound, di ba? Binaboy sila doon eh. Parang ginawa silang parang hindi sila Pilipino doon. Di ba? Parang ibang tao sila na ginagawa lang naman nila yung kanilang trabaho, pero ang ginawa, binomba pa ng tubig.
Ginawa pa silang ano doon, ginawa pa silang kumbaga parang yung mga nagbabantay doon sa Ayungin Shoal, binobomba ng tubig, di ba? Nakakalungkot lang na sa sarili nating bayan, sa sarili nating lugar, nabobomba din tayo ng tubig. Doon nga sa West Philippine Sea, binobomba na tayo ng tubig. Ibang lahi yun, di ba? Pero dito, mas lalong hindi ka tanggap-tanggap kasi kababayan mo yung bobomba sa ng tubig. Kaya lang naman sila pumunta doon sa sa KOJC ay para maghain ng warrant of arrest. Sinusunod lang nila yung korte. Kapag hindi naman nila ginawa yan, sila naman ang pwedeng makasuhan o pwedeng mabalikan ng korte at sabihin na bakit hindi sinusunod ang kanilang utos. Diba? Kaya po talagang talagang mapapaisip ka dito sa ginagawa nitong mga taong to. Ngayon, alam na natin, kaya pala sila ganyan kasidhi ang kanilang kagustuhan na maharang ang mga kapulisan na makapasok diyan sa KOJC kasi nga po, totoo yung naiisip ng mga kapulisan. PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, sumunod sila sa police procedure. Sapat din anya ang bilang na idineploy ng police dahil itinuturing umanong high threat si Kibuloy. Malaki ang impluensya nito sa lugar at may intelligence report na gagamit sila ng human shield para pigilan ng mga otoridad. Kinontra naman ito ng abogado ni Kibuloy at sinabing iligal ang pagpasok at paghalukog ng mga pulis dahil wala silang dalang search warrant. Pag-iusap ng KOJC sa Senado, tiyakin ang istriktong pagsunod sa patakaran ng PNP ng pagsisilbi ng warrant para huwag malabag ang karapatan ng subject ng operasyon. June 10, 2024 is considered as a day of infamy not only for the church members of the Kingdom of Jesus Christ, but for many innocent civilians who were brutalized, traumatized, and lost their loved ones to the brutalized, traumatized. Kung hindi nila siguro hinarang yung mga pulis, 'di ba? Wala sigurong mangyayaring ganung gulo eh. Hayaan niyo lang. Kung wala kayong tinatago diyan, 'di ba? Hayaan niyo lang. Sinabi na nga ng NAPOLCOM, sinabi na nga ng PNP chief, warrant of arrest lang sapat na para makapasok sa lugar at maghalughog para hanapin itong wanted na to, itong puganteng si Kibulok na to. 'Di ba? Doon pa lang dapat sumunod na kayo, hindi kayo sumunod. Ano nangyari? halos personnel of PNP, SAF, CIDG coming from 4 different regional operational groups who without proper justification, legal basis, nor adherence to due process, forcibly broke into their sacred places. Kita niya hindi sinasabi na kailangan ng search warrant. Pero sinabi naman ni Chief Marbil kahit wala ng search warrant, pwede nang pumasok basta may dala na search warrant. Purportedly to serve warrants of arrest to Pastor ACQ Apollo C. Kibuloy. Ayan meron ng dalang warrant of arrest. Bakit nyo pa pinipigilan? Kahit nga itong si Digong, sinabi ni Digong, papasukin nyo na yan. Tinawagan si Digong, papasukin nyo na yan. Sabihin nyo sa mga abogado dahil meron namang warrant of arrest. Is co-accused. Kung kinakailangan nila mag-serve, please naman, follow the procedure of the law, the PNP operational guidelines na nakasaad po sa kanila mismo mga memorandum circular. Hinimok din ni Marbil si Kibuloy na sumuko sa mga otoridad. Sumunod naman. Wala namang nakikitang irregularidad ang NAPOLCOM kasi syempre sila ang expert diyan. Sila ang tumitingin diyan. Yung National Police Commission. Yan yung parang internal, parang kumbaga yan yung tumitingin. Nagbabasa, kung paano ba tawag doon? Tumitingin at nag-evaluate kung tama o hindi ang ginagawa ng mga kapulisan. At harapin ang kanyang kaso sa korte. Natalakay rin sa pagdinig kahapon ng presensya ng Regional Mobile Force na umano'y nagkakampo malapit sa KOJC compound. Inirereklamo ng kampo ni Kibuloy ang deployment ng heavily armed men na nagdudulot umano ng takot sa kanilang mga miyembro. Pero ayon sa Davao Police, kailangan ito para mahanap ang wanted na si Kibuloy at mga co-accused sa kaso.
Katulad niyan. Ako kasi pag nakakita ako, pulis, wala lang eh. Makakita ako ng pulis, ayun, may pulis, okay lang. Parang wala lang. Kasi wala naman akong ginagawang masama eh. Wala naman akong tinatago. Makakita ako ng pulis, okay, may pulis. Actually, alam niyo, kung ako nga, kunwari, sa harapan ng bahay namin, may magkampong pulis, matutuwa pa ako. Kasi ibig sabihin niya safe kami. Walang mag-iisip man lang na mang-hold up sa amin o gumawa ng kahit anong masama sa amin. Kasi may pulis sa harapan namin. Diba? Katulad niyan. Bakit nagre-reklamo ang mga KOJC kung may pulis sa harapan nila? Diba? Ba't matatakot? Anong ka nakatakot sa pulis? Eh, nakatayo lang naman yung pulis doon. Is a wanted person in the premises of the compound. Nakita natin noong June 10, in-attempt nating i-serve ang warrant at hindi nga sir napasok talaga sir dahil talaga napakalaki ng resistance. And we're just very conscientious na bawasan lang ang possibility na makatakas. Samantala, kinwestiyon din ng abogado ni Kibuloy ang 10 million pesos na reward para kay Kibuloy at tig 1 milyong piso para sa 4 na kasamahan nito. Ayon sa KOJC, diskriminasyon naman ito. Tinapatan naman nila ang pabuya at nag-alok ng 20 million pesos para sa sinumang makapagbibigay ng detalye sa umano'y taong isinugo para hanapin at patayin ang kanilang leader. Sa August 20, muling itutuloy ang hearing ng komite at kasama sa pinadadalo si DILG Secretary Benry Abalos Jr. at mga police ground commanders na namuno sa raid. Lanain Moreno, humahataw sa balita ngayon. Diba kita nyo, naglabas pa sila ng ano na yan, ng kumbaga sila, magbibigay sila ng reward doon sa tao na makakapagturo kung saan nagtatago etong si Kibuloy. Diba? Ngayon, walang kwenta yon kasi wala namang malulutas na krimen doon eh. Dito sa ginawa nung private individual o group, kung ano man yan, kung tao, grupo, o kung ano man kung sino man yung magbibigay ng reward para sa ikahuhuli ni Kibuloy, ang gusto nila, malutas yung kaso. Ang gusto nila ay maiharap itong si Kibuloy sa korte para masagot ang mga akusasyon. Kasi nga po, katulad po niyan, tayo po ay kumbaga tayo, napuprostrate tayo, na iinis tayo dahil hindi po mahuli-huli itong si Kibuloy, gayong, di ba, parang kung mahirap pang huhuli na yan, napakabilis lang na mahuli. Pero kapag mayaman, napakatagal mahuli. Diba? Kaya po, kumbaga tayo, ang kagustuhan natin ay mabigyan ng hustisya itong mga nakiskisan ng hotdog at mga na-human trafficking nitong si Kibuloy. Diba? Yan ang ating gusto lamang. Kahit naman sinong tao, wala namang naghahangat ng masama na mangyari sa kanya. Ang gusto lang talaga ay maiharap itong si Kibuloy sa korte para mapagbayaran niya yung kanyang mga kasalanan. Ewan ko bakit ganun. Parang ang dating mali pa ng mga pulis, tinatrabaho lang naman nila. Ngayon, alam na natin ang dahilan kung bakit pala takot na takot sila sa pulis. Kung bakit ayaw nila na mayroong pulis doon po sa harapan ng KOJC. Napatunayan naman, legal naman daw po yung pagpunta doon ng mga pulis. Maayos naman ang ginawang trato ng mga pulis para po mahuli itong si Kibuloy. Ngayon, nasa na ba ito? Okay. Ito. Yan siya. Ginagamit niya lang yung mga tao para i-shield siya.
based on the information that we have, we are inclined to really believe na nandiyan siya. Naniniwala si Police Regional Office 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III na nasa loob lang ng compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Buhangin, Davao City, ang leader ng grupo na si Apollo Kibuloy. Batay sa impormasyong nakuha ng Philippine National Police, may mga toldang nakatayo sa paligid ng compound. Bantay sarado umuna ito ng mga miyembro ng KOJC na sinasabing ginagamit ng grupo bilang human shield. Pero sa Senate hearing noong August 5, sinabi ng abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torreon na hindi nila itinatago ang religious leader. Imposible naman kung nandun talaga si Pastor. May casing naman sila. Alam naman nila eh. Meron naman sila mga tao na nandun sa gilid, nandun sa ilan yung tao nandun eh. Kinundina rin ng KOJC ang tila pagkakampo na ng mga pulis sa tapat ng kanilang compound na nila ay nagdudulot ng takot sa kanilang mga miyembro. Pero sagot ng pulisya, bahagi ito ng kanilang operasyon para mahuli si Kibuloy at 4 na iba pa na may warrant of arrest sa kasong human trafficking at sexual abuse. Sinabi rin ng Davao Regional Police na handa silang pasukin ang compound sa Buhangin kung papayagan ng pamunuan ng KOJC para patunayang hindi nila itinatago ang kanilang leader. Mahigit 1,000 pulis umano na walang armas ang maaaring nilang i-deploy para galugari ng bawat sulok ng compound na tinatayang may lawak na 30 hektarya. Sige, kung yan ang gusto nyo, that we play hide and seek in the 30-hectare property, papasukin nyo kami. At ipapahanap ko si Mr. Kibuloy dyan sa loob nang walang violensya. Hindi ako magpapadala ng baril sa loob. Sige, mga tao ko naka-uniforme ng ganitong patrol shirt, unarmed. Pagbigyan nyo, hanapin natin si Mr. Kibuloy dyan kung ayaw nyong ibigay ng kusa at dinidinay nyo. Because ako ay naniniwala na nandiyan sa loob. Pagtitiyak ni Torre, patuloy ang police manhunt operations hanggat hindi sumusuko si Kibuloy at ang kanyang mga kapwa-akusado. Aminado rin si Torre na malaking hamon sa kanilang puwersa ang paghanap at paghuli kay Kibuloy. It's really a pressure on the part of the PNP and the other law enforcement agencies. Yeah, we cannot arrest a single person. Yun. Una nang Yun. nag-alok ang pamahalaan ng 10 million pesos na reward para sa ikadarakip ni Kibuloy habang tig 1 milyong piso. Eto, ewan ko bakit ganun. Yung una, ABS-CBN, DILG daw magbibigay ng reward. Ngayon naman, pamahalaan. Mali yung report eh. Merong private individual o private concerned citizen ang magbibigay po ng reward. Hindi pamahalaan, hindi si Secretary Benhar Abalos, hindi ang DILG. Pabuyan naman ang para sa 4 niyang co-accused. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mali yung mga report eh, no? Ewan ko, ako nanonood kasi ko sa kung saan-saan istasyon, saan-saan YouTube channel na mga mainstream media, ang kanilang sinasabi, iba minsan eh. Katulad nun, si Secretary Benhar Abalos, ang sabi niya, kung sino man ang makapagbigay ng information, kunwari, nagbigay ng information si Edward Lachica, si Kuya Gardosap, si Texas Rattlesnake, kunwari, sila yung nagsumbong, nakita po namin si Kibulok, nandun po sa lugar na yon, tapos pinuntahan ng pulis, nahuli yon, ang magbibigay ng pera o ang mag-aabot ng pera, yung magbibigay ng reward. Hindi si DILG secretary. Ngayon, meron akong upload netong mga nakarang araw, meron akong upload. Ang alam ng mga nagko-comment doon, mismong si DILG secretary ang magbibigay daw ng reward. Yun daw pera ay tinanggap. Tinanggap daw at yun at si DILG secretary ang mag-aabot ng pera doon sa informante. Mali po yung balita dahil ayon mismo kaya DILG secretary, kung sino ang informante, siya ang pumunta doon sa magbibigay ng reward. Hindi dadaan sa DILG, hindi dadaan kay Secretary Benhar Abalos yung pera. Kasi nga,
bawal daw yun. Kahit yung abogado na na-interview doon sa teleradyo, sinasabi, labag daw sa batas ang ginawa ni Speaker, ni Secretary Benar Abalos. Labag daw sa batas yun. Samantalang, hindi naman si Secretary ang nag-abot ng pera doon sa informante kung saan nahuli yung isa sa mga co-accused nitong si Kibulok, bagkus yung private individual. Ewan ko lang kung bakit ganun ang kanilang mga sinasabi. Pero maliwanag sa mismong bibig ni Benar Abalos lumabas, hindi niya tatanggapin yung pera, hindi siya tatanggap ng pera. Kung sino ang informante, siya ang pupunta doon sa tao at yun. Itong magbibigay ng reward ang mag-aabot mismo. Sana maayos yung reporting na yon. Sana mai-highlight na yung pera na manggagaling doon sa reward money, ang kukuha mismo ay yung informante. Hindi yung DILG. Walang partisipasyon ng DILG dito, in-announce lang. Pero wala pong nag-abot ng pera kay Benar Abalos. So ngayon, maliwanag din sa atin, kaya pala nagtatakot-takutan yung mga kulto sa pulis kasi nga may posibilidad na nandoon lang talaga sa loob ng KOJC compound etong si Kibulok at doon nagtatago. Marami rin po ang nagsasabi sa atin, nagko-comment na etong si Kibulok hindi yan aalis ng bansa, talagang magtatago lang yan sa KOJC. Dahil yan ang kanyang pinaka magandang pagtataguan. Biruin mo ba naman, 30 hectares yun? Sa totoo lang, yung 1,000 pulis, parang kulang pa yun eh. Diba? Kasi ito naman ang pinakamahirap. Kung kukuha sila ng search warrant, maititimbre sa kulto eh. Kaya gustong-gusto nila na magkaroon ng search warrant kasi nga naman, pag dumaan ng search warrant, dadaan pa ng korte. Ngayon, malalaman nila. May magbabato sa kanila ng informasyon. Bakit? Marami pong kulto diyan si Kibulok sa sa Davao maraming KOJC diyan eh. Nandiyan ang karamihan ng mga miyembro ng kulto ni Kibulok. So, kung dadaan pa ng korte, may posibilidad na makarating na kagad kay Kibulok na mayroong pupunta daw mga pulis may dalang search warrant. Wala na, di ba? Hindi na kumbaga, hindi na mahuhuli ng mga pulis, magtatago na talaga yan. Kumbaga, mababantayan nila yung pagdating ng mga pulis. Alam nila kung anong araw, anong oras, ano ang mga hahalugugin, di ba? Kasi yun ang nakalagay sa search warrant eh. Kaya gusto nila, may search warrant. Yan ang gusto ng KOJC. May search warrant na dalang mga pulis. Para nga naman, habang kumukuha pa lang ng permit yung mga pulis ng search warrant, nakapaganda na ang KOJC. Hindi na may tatanggi naman na talagang malakas ang impluensya ni Kibulok at ni Digong diyan sa Davao City. Mayor pa ng Davao ay anak ni Digong, di ba? Kaya talagang mahirap pong hulihin. Kaya merong maglalabas talaga ng reward yan para mahuli. Kasi nakaka-frustrate talaga eh. Kung mahirap yan, matagal nang nahuli yan. Pero dahil nga mayaman, di ba, nahihirapan pong hulihin.